mga tempura. Tapos tayo ng wall dito sa Suwon Fortress. So, Suwon Fortress pala was built during the Joseon Dynasty in the late 1700s. So, this was built by King Jongjo of the Joseon Dynasty to protect yung burial site ng father niya, si Crown Prince Sado. Parang ganyan yung pangalan. So, ayun lang, yun lang yung purpose nito, kaya tinayo itong fortress na to. Na napakalaki nito, nasa 5 kilometers yung perimeter niya. Hindi pala, tapos yung perimeter niya, it protects, parang protects din yung yung old town ng Suwon City. Nagpatayo na rin ng temporary palace dito. Hindi ko alam kung makapuntahan natin kasi pero pa sunset na para maganda mag-sunset dito. Nagtayo na rin sila dito ng temporary palace para pag nandito sila sa Suwon, they can stay doon sa palace nila. Itong Suwon, ito yung one of the best well-kept na fortress sa Korea. Kaya siya kasama sa UNESCO World Heritage Site listing itong Suwon Fortress. Story time lang guys. Nakikita na ako, ang lamig na kasi. Kasi pa sunset na. Kanina sa train, di ba yung from Seoul Station to Suwon, nasa 1 hour yung train. Tapos dito sa Korea kasi, karamihan ng mga sumasakay ng train kasi nga papurbili sa itong Suwon, mga matatanda. Ang dami rin matatanda dito. Siguro dahil yung Suwon area at yung karating ng mga lugar nito is mga residential area talaga. Parang dito sa Suwon yung tipong dito sila titira. Tapos, doon sila mag-work sa Seoul kasi maganda naman yung transportation system nila. Para maka 1 hour lang yung mga biyahe ng tren nila eh. Anyway, so kanina nga, doon sa tren, mga matatanda yung mga kasabay namin. So, noong una, nakatayo lang kami nila na. Tapos may nakita kaming matanda, pinaupo namin. Tapos, may umalis sa next station. So, nakaupo ako. Tapos, pagdating sa next station, may matandang darating. Pauupuin ko naman. Tatayo naman ako. Harap ako kay Lana. Tapos, biglang darating na mga matanda. Kapupuin ko na naman. Hanggang sa ganong gana. Siguro mga 4 na beses akong tumayo-tayo. Kasi maraming matandang dumadating. Tapos yung pangalawa na, nung huli na, sila napatayo na rin. Tapos yung matandang katabi niya, parang napansin yata, nakwento doon sa katabi niyang matandang upo na parang kanina pa ako tayo. Kasi nga maraming sumasakay. Tapos nag-thank you sila, kung salamat sila. Tapos, alam mo yung matanda guys, binigyan kami ng chocolate. Tapos thank you sila. Tapos inabutan kami nila ng isang ganito. Kaya nakakatawa lang, di ba? Kasi a sign of thank you, binigyan ka ng chocolate. Anyway, yun lang naman ang story time. So, try natin pumunta sa temporary palace dito. Mga 1 kilometer walk away from fortress. So, tingnan natin kung may liwanag ang pupunta natin doon. Siguro hindi na tayo papasok sa loob. Tingnan natin sa labas. Temporary palace here in Suwon. So again, this was built para may residence dito yung hari when they're visiting Suwon, wherein the tomb of Prince Sado was relocated here. Yung father nung king, yung hari na nagpatayo nito. So yung king na nagpatayo nito, 13 times lang siyang nagstay dito. Alain nyo, nagpatayo siya dyan, tapos 13 times lang siya nagstay dyan. But the following kings also visited this palace. And also, until noong 1900s when the Japanese occupied Korea, tapos nasira itong buong yan. Tapos yung ibang building dyan, pinatayuan nila ng parang hospital, police station. Nung mga 1990s lang, yung Suwon City, pinatayo nila pina-rebuild nila yung kung ano yung actual na itsura ng palasyo na to during those times nung ginagamit pa siya. So, ganun katindi yung ginawa ng Japanese sa mga Korean. Kaya pala pansin ko parang may rivalry talaga yung mga Korean at mga Japanese because of that. Kasi sa lahat ng pinuntahan namin ng mga palace, lagi talaga binabanggit yung mga Japanese, yung sinira ng mga Japanese, binombo ng mga Japanese, sinunog nila, etc. etc. But anyway, those are the old times. Sabi ko vlog natin yung Nagasaki. So, those were the fault of not by that country but by their leaders at that time. So, ngayon naman hindi na ganun, di ba? Kasi nga, friends so tayo. But still, may mga remnants pa rin of the past. Yung mga Korean and Japanese. Okay, so hindi na tayo papasok dyan. Although 2,000 lang naman yung entrance, pero hanggang alas 6 lang kasi siya.
5 o'clock na, sayang lang yung oras. Kaya hindi na tayo papasok. So, dinignan lang natin yung harapan niya. So, right now, we're going to Suwon Starfield Library. So, magka-bus lang tayo. Let's go! So, ito guys, bumili kami ng SD card dito sa Starfield Library. Kasi yung binili nating SD card nung binlag ko nung nakaraan, nakorap siya. So, hindi ko na magamit. Hindi ko nga alam kung ma-retrieve ko yung mga videos natin. Starting yesterday hanggang kanina, doon sa may, Rodeo Street. So, hindi ko alam kung ma-retrieve natin siya. But anyway, it is what it is. So, wag kayong bibili ng SD card sa Daiso. Pero hindi natin siya inaano. Oo, sobrang mura niya, 200 pesos lang. Pero, ayan, nangyari. Pero, sana ma-retrieve natin. So, hindi ko na gagamitin yung isa. Bumili ako dito sa may Starfield, dito sa Electromart ng SD card. 256 na yung binili ko. So, 55,000 won siya. So, nasa 2,000 pesos plus. Okay na yun. At least, magagamit natin sa ibang travel natin, no? Anyway, matagal pa tayo sa Korea. Diyos ko, wala pa tayo sa kalahati pa lang tayo ng stay natin sa Korea. Anyway, eto na ang pinakasikat dito. One of the most famous library is the Starfield Library. Look at this, guys. Yan, ang Starfield Library. Ganda, di ba? Mas konti tao dito compared doon sa sa Starfield Library sa may Gangnam area, doon sa COEX Starfield Library. Dito mas kaunti at nagbabasa talaga yung mga tao. Tapos dito pwede kayo mag-coffee sa area na to. Ayan. Saka dito. Ay hindi, dito lang yata. Kasi ito parang open lab, oh. Oo, pero dito pwede kayo mag-coffee. Pero parang may entrance na 18,000 won per head ang entrance. Hindi ko alam kung consumable yun. Pero parang sobrang mahal naman nun ito lang yung view mo. Diba? Anyway, ayan na yung Starfield Library. Mag-picture na tayo dito. Tapos ikot-ikutin natin siya and then mamaya balik tayo sa may Rodeo Street. Guys, bumalik tayo dito sa Rodeo Street kasi nakita ko din sa inyo and bala ko namin talaga puntahan ulit. Saka isa pa, baka kasi hindi na save yung video sa isang memory card. So sayang naman, dito na tayo. So pakita ko na sa inyo Rodeo Street. So ito lang yung Suwon Station. Pagtawid nyo, ito na yung Rodeo Street. Yan. So hindi pa kami nagdi-dinner pala. So check natin kung ano yung mga pwedeng bilhin dito sa sa Rodeo Street. Pero ano lang to, parang Myeongdong din siya. May mga shops ganyan, may mga street food. So tingnan natin kung makakabili tayo. Hindi ba wala tayo nagdi-dinner, love, no? So baka dito na kayo mag-dinner. Baka mag-street food lang or mag-chicken ulit kami. Bahala na. Tingnan natin kung magkano dito. Yan o, 1,000 lang, alam mo dito, 1,000 ang isa. Chicken. Dito 1,000 lang yung nila, yung kanilang tteokbokki. Ay, tteokbokki, yung fish cake. Kaso mas maliit kumpara dun sa may Myeongdong sa Gwangjang Market. Ayan. Ayan, pare-pareho naman sila ng tinda. May spicy, may hindi spicy. Pero okay na rin. At least, diba, may choice kayo na magdalawa na lang kayo pag nabitin kayo sa isa. So may mga shops din dito. Ayan, ito may samgyeopsal. Ito 15,000, 8,900. Pero hindi siya only. Yan. So ito ang kaganapan dito sa Rodeo. Pagkagabi. Mas alive. Kasi kanina yung na-videohan ko, hindi siya medyo alive. Ngayon mas alive na siya. Mas marami ng tao. And yung vibe dito, youthful din, May pagka-hongdae rin siya na vibe. No, love?
So yung Hongdae, balikan natin kasi baka di na-save yung video para mapakita ko ulit sa inyo. So, ayan, fish cake lang. Bibili ka ba? Fish cake. Mga tempura. Ayan, meron pa ditong mga gachapon. Gusto nyo pumasok tayo? Ay, ang cute oh. Meron din mga cute stuff dito, mga cute shops, ganyan. Mga accessory shop tulad dito. Marami rin kayong pwedeng gawin dito. So actually, pwede rin kayo magstay dito sa Suwon. Maganda rin magstay dito. 24,000. So lakad lang tayo diretso. Check natin kung ano pa yung pwede nating gawin at bilhin. Ano bang gusto mong dinner? Gusto mo mag-chicken ulit? Chicken siguro. Tapos ano yun? Ito oh. Ito lang po, 8,900 lang oh. 8,900, 20K. Ito 14K. 9K. So tara. Check pa tayo ng mga pwedeng makain. Medyo affordable ang mga kainan dito sa Suwon. Unlike sa Myeongdong. Ay, oo naman. Yan, merong mga Zhang game. Mga talaga, mga pang youthful vibe talaga. Kasi tanyo may mga games, ganyan. Ito oh, ang daming mga gachapon. Ayan oh. Ito pa, The Play, Premium Gacha Shop. Gachap Shop. Yung pala, gacha pala pangalan niya. King Games. Parang feeling ko siya. Feeling ko yung Akihabara. Yung ganon. Akihabara nga ba yun? Yung sa Japan. Yung ang daming mga gacha. So, CNA, lunch, lucky box and gift shop. Another gacha shop. Ito may mga pub na dito. Ito may mga bilihan din ng damit oh. X-Cube. Guys, ako hindi ko pa nasabi sa inyo, yung damit dito sa Korea, ang gaganda ng quality at affordable. So, if you will if you will spend your money here to shop for clothes, huwag na kayo magdalawang isip. Mamili kayo dito. Ang gaganda ng quality ng damit, ang ganda ng mga designs, and ang mura. Para sa akin, mura siya. Another gacha shop here in Suwon. Iba na talaga yung vibe paggabi. Kasi kanina galing na dito ng may liwanag pa mga alas 3. Iba rin yung vibe paggabi. So dito tayo. Ako guys, hindi ko alam kung makaka-copyright tayo sa mga sa mga tugtog dito sa paligid. Ang ganda ng hotel Hotel 71st Street. Pinakita ko kumain ng takoyaki. Oo. Parang pare-pareho lang yung street food nila. Parang puro fish cake, tempura, chicken. Yung chicken nila 25,250, kala ko 25,000. Kasi guys, yung chicken dito parang nasa 25,000 yung isang set, yung isang meal na yun pang 2 tao na. Okay, let's go. Ay, tapos na. Dahil buhay nila yan ang kitchen sa box. Oo guys, ang daming ganyan ng mga tao dito. Mga kabataan lalo. Kasi ang dami nilang mga keychain na mga stuffed toy. Ito samgyupsal 24,000. Medyo expensive guys ang samgyupsal dito. Tapos minsan pag umorder ka, kailangan 2 set. So maliit lang yung Rodeo Street. Tamo end na siya Although parang may continue doon sa dulo. Pero pwedeng continue sa dulo pero maikli na lang din. Tapos sa dulo, sa kabilang side, pwede ng daanan ng mga sasakyan. So, sarap Ang sarap Ay, tumaya tayong loto guys, para makabalik tayong Korea. Yan may loto dito Ano yun guys, di ba namagit ko sa mga previous vlog natin, di ba? Ang daming Starbucks dito sa Korea. Hindi lang Starbucks, ang dami nilang coffee shop dito. Ito yung Idea, Atusam Coffee, Atusam Place. Meron silang Paix. Sobrang dami nilang coffee shop na local. So, inisip ko i-try ko ngayon isa-isa lahat. Meron silang Mega Coffee, ganyan. Anyway, bag pala yun. Tapos na pala yun na yung Rodeo Street. So,
Hanap na tayo ng ating place for dinner bago tayo bumalik ng Seoul.